Ibinulgar ni Senate President Vicente Soto III na may plano ang Senado na iluklok si Senador Loren Legarda bilang kauna-unahang babaeng Senate President sa taong 2028 matapos maipasa ang 2027 national budget. Ayon kay Soto, totoo manong may plano ang Senado na iluklok si Senator Loren Legarda bilang kauna-unahang babaeng Senate President, ngunit hindi ito mangyayari ngayong 2026. Giit pa niya, hindi ito maituturing na term sharing, isang isyung umani ng spekulasyon sa social media matapos ang pahayag ni Senator Kiko Pangilinan. Ibig sabihin, posibleng maupo si Senator Loren Legarda bilang Senate President sa loob lamang ng 2 hanggang 3 buwan bago tuluyang magtapos ang kanyang termino sa Senado. Pero nang subukang hingan ng pahayag ng media si Legarda hinggil sa naturang plano, tila'y kinagulat niya rin ang issue at sinabing wala pa umano silang napag-uusapan ni Soto. Wala kong ideya, wala kaming pinag-uusapan pa, at don't worry, tatanong ko sa kanya yung katanungan. Sa ngayon nananatiling plano pa lamang ang posibleng pagluklok kay Senator Loren Legarda bilang Senate President. Isang hakbang na kung may isa sa katuparan ay magmamarka ng kasaysayan bilang unang babae sa naturang posisyon kahit sa huling bahagi ng 20th Congress. Pinakamalaki rito marahil ang flood control scandal at ang unang iniulat ng bilyonaryo at politiko na draft report ng Blue Ribbon Committee na nirerekomendang kasuhan ang 3 miyembro ng Senate Minority na sina Senators Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Francis Cheese Escudero. Posibleng nakita ng mga coup plotter ang pag-atras ng pirma ng 3 senador sa committee report na isang opening para makasilat ng boto. Posibleng pangalawa ang pagsampa ng criminal complaint laban sa Villar Land Holdings at mga miyembro ng Villar family ng Securities and Exchange Commission dahil sa umano'y stock market manipulation at insider trading. Isang barahan na pwedeng magamit ng mga coup plotter para kumbinsihin sina Senators Mark at Camille Villar na pumala sa majority at bumoto pabor kay Legarda. Para kay political strategist at policy analyst Maluti Kia, maaaring naging trigger din ang naging pahayag ni Senate President Tito Soto kontra sa naging desisyon ng Korte Suprema na idiniklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at ang Senate resolution na kinukondena ang mga maanghang na pahayag ng Chinese Embassy laban sa ilang opisyal ng Pilipinas kaugnay ng karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Hindi pumirma pabor dito ang dalawa sa tinukoy na nangampanyang palitan si Soto, sina Senators Alan Peter Cayetano at Amy Marcos. Nagkataong mga kaalyado rin sila ni VP Sara at hindi gugustuhing malagasan sila ng kakampi kung sakaling mauwi sa isang impeachment trial sa Senado ang panibagong reklamo laban sa bise. Idagdag pa ang pagpapatalsik kay Senador Amy bilang chair ng Senate Foreign Relations Committee. It's really an interplay of various reasons and persuasions. Medyo parang ginawang baraha ang flood control program, pero pag titingnan natin, parang walang congressman ang naiipit, no? Puros mga senador. So kung titingnan mo, 3 kaagad sa minority ang maiipit. Si Senator Jinggoy, si Senator Joel, at si Senator Escudero. So dun sa 9 na minority, pag inalis mo yung 3, edi magiging 6. So, and if the impeachment on the Vice President will prosper, that will be the environment by which the trial of the impeachment will occur in the Senate. Pero bakit si Legarda ang nais ipalit kay Soto bilang SP na parehong nasa majority, magkagrupo sa tinaguriang macho block ng Senado at pareho pang magkapartido sa NPC o Nationalist People's Coalition? Maaaring ginamit na barahan ng mga plotter ang mga problemang kinakaharap ng anak ni Legarda na si Batangas Congressman Leandro Leviste sa kanyang mga solar companies. Kabilang na ang pagmulta dito ng Energy Department at sa gitna ng mga kwestiyon kung may nilabag ba sa franchise ang kumpanya ni Leviste. Kalaunan, naging kritiko na rin si Leviste ng administrasyon na sinabing may de facto martial law na umano sa bansa dahil una pa umanong pinatatahimik ang mga bumabatikos sa administrasyon. Dismayado si Tikia sa power play, lalo't kung totoong mauuwi lang ang lahat sa power sharing ni Soto at Legarda, kung saan pauupuin umano si Legarda kapag malapit na ang 2028 elections, gaya ng ipinalutang ng mga senador. Gaano alang kahalaga ang maging Senate President
dahil number 3 siya sa line of succession at maaaring maging acting president sakaling parehong mawala sa pwesto ang Pangulo at Pangalawang Pangulo ayon sa 1987 Constitution. This power sharing is between two NPC members, and invariably it brings to the equation the oligarchs backing political parties. So lahat na ito, ang tingin ko, ay may kaugnayan sa 2028 na power sharing sila until one scenario is achieved and then switch so that the number 3 gets to be vice president and there is a new Senate president. So whether that will push through, I don't know, because the reaction of people hindi naniniwala na totoo ba yan? Totoo ba nagpalit? So nakakalungkot kasi pinaglaruan nila ang taong bayan. Hindi na bago sa kasaysayan ang madalas na leadership change sa Senado, maging ang power sharing. Katunayan, kinumpara ito na isang Senate veteran noon na si Senator Lorenzo Sumulong na musical chair at no longer epidemic but already endemic o likas na sa Senado ang madalas na pagpapalit ng Senate leadership. Noong 1960s, sina Senators Arturo Tolentino at Gil Puyat nagkaroon din ng gentleman's agreement na maghahati ng mga taon para magsilbing Senate President. In recent years, may kasunduan din na mag-term sharing bilang Senate President sina Franklin Drilon at Manny Villar noong 2004 hanggang 2006 hanggang sa pinalitan ni Senator Juan Ponce Enrile si Villar noong November 2008 sa isa ring Senate coup ng grupo na hindi na masaya sa pamumuno noon ni Villar. Ayon sa libro ni Enrile, ang isa sa mga pangunahing kumilos noon at nangalap ng pirma para palitan si Villar at iupo siya bilang Senate President ay si Senator Loren Legarda. Ang plot twist, tumakbo si Loren bilang vice presidential candidate ni Manny Villar sa sumunod na 2010 national elections.